Pare, 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 pare. Pare, 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 pare. Yung pa natin ito, kailangan naman natin linisan, no? Kahit palagi pa tayo nagpalit ng tubig, pero basta hindi malinisan yung siminto, yung nasa gilid, hindi pa rin malinaw tingnan, hindi pa rin madumi pa rin. Basta hindi mabrasan yung sa gilid na siminto. Bukas, tagilin natin lahat yung tubig dito, gamitan natin ng hose, pasulit natin ng hose. Marami tayong hose dyan. At yun po ang gamitin natin para madali lang. Dalawang hose yung gamitin natin sa pagpasuyot dito sa tubig. Dito po sa amin ngayon mga kaprobinsya, palagi na po umulan. Maambo naman ngayon, oh. Yung ating kalabaw na si Palo mga kaprobinsya, oh, napakalakas niyang kumain ng damo. Sabik na sabik siyang kumain ng damo kasi yung palaging ibinigay namin sa kanya, napier at saka dahon ng tubo. May mga napier tayo dyan, oh. Pero sa ngayon, yung hinihintay namin na harvestin nila yung tubuhan dito sa amin, hinarvest na po. So wala na po kaming problema mga kaprobinsya sa pagkain kasi palaging umuulan sa ngayon at saka hinarvest na yung tubuhan na malapit dito sa amin. Doon, oh, yung katabi sa ating area, hinarvest nila. So dyan po kami nagkuha ng kumpay para sa ating mga alagang baka. So hindi na masyadong malayo, hindi na katulad dati na napakalayo. Kailangan pa namin ikarga ng ating elf, tapos ikarga ng ating karosa at ipahila ni Palo. Ngayon wala na problema. Marami pong nagtanong mga kaprobinsya, lalo na sa FB page natin, maraming nagtanong doon kung ano daw yung mga vitamins na ginamit natin para sa ating mga alaga dito, sa ating mga alagang baka, kalabaw. Kasi napapansin siguro nila na napataba natin si Palo, napalaki natin. Lalo na yung baka natin dati na si Pugi, napataba natin ng husto. Si Pugi at si Kungkong. Sa ngayon po wala na tayong vitamins na ginamit o hindi na po tayo gumamit ng vitamins. Ang ginawa lang natin dito, pag mapapansin natin na mahina silang kumain, pinurga lang namin. At tingnan nyo po, kahit ito yung dahon ng napier, hinain pa rin ni Palo. Basta mapurga natin yung ating mga alaga, walang problema yan, malakas yung kumain. Pero kahit mga tira-tira napier. Tapos si Palo, para hindi siya mamayat kasi palagi siya may trabaho dito sa amin, pagkatapos siya magtrabaho, pinakain namin ng kumpay, mga napier or dahon ng tubo. Tapos binigyan namin ng kupramil. Puro kupramil lang, wala nang halong feeds kasi pag haluan pa natin ng feeds, medyo malaki na yung gastos natin. May kamahalan po yung feeds. Pero pag gusto natin na tumaba ng husto, pwede pa kainin natin ng feeds. Pero dito sa atin, parang kinontrol lang namin yung kanyang katawan at saka makaminus tayo sa gastos. Kupramil lang yung ibinigay namin sa kanya. Pero pag wala siyang trabaho, pwede puro kumpay lang yung ibigay natin. Namangha nga kami sa katawan ni Palo. Kasi nung una napakaliit lang niya, tapos medyo payat. Pero nang natuto siyang kumain ng kupramil, bigla lang tumaba. Kahit
pagod siya sa trabaho. Sa malakas kumain, so ibig sabihin, kondisyon na yung katawan niya. Wala na mga bulate. Yan. Napakaganda tingnan mga kaprobinsya, basta mataba yung alaga natin. Tapos nung nagbida tayo ng mga baboy, siya din ang naghakot sa ating mga baboy. Kasama yung isa nating kalabaw na inalagaan ni Boy Passer. Dalawa pa sila naghakot sa baboy na 18 heads. Tapos yung mga baboy natin, medyo mabigat pa. Hindi mababa sa 80 kilos yung isa. So mabigat yun pag walang lakas yung kalabaw natin. At si Palo mga kaprobinsya, marunong na din siya mag-araro. Pati ako, parang natuto na rin mag-araro. At sa sunod na linggo mga kaprobinsya, matupad na po yung request ng ating mga followers. Dati pa yan na marami nag-request na magpagawa tayo ng rayos or kalisa na may gulong or karusa na may gulong. Nagpagawa na po tayo. Noong una, tagal ko nang binabalak na magpagawa tayo ng karusa dito na may gulong. Pero dito sa amin, wala po ko nakita kung paano yan ginawa. Parang nakutaw na yung utak ko, kakaisip kung paano yan gawin. Sinubukan ko po na tawagan si Borsvilla, yung aking kapatid na si James, andun sa Kalumbuyan, Bayawan. Tumawag po ko sa kanya kasi doon may mga palay doon at yun po ang kadalasan ginagamit sa paghakot ng palay sa iba, yung rayos. At good news kasi may pandayan ng rayos sa kanilang lugar. Tapos nung nagtanong siya kung magkaano yung isa, medyo mahal daw. At sabi niya napakadali lang daw gawin. So ang ginawa niya, siya yung gumawa para sa atin. Ginagawa niya tayo sa kanyang mga kasama. At pati siya tumulong din sa pag-welding. So masaya po tayo. Kasi next week, matupad na po yung mga request ating mga followers na magpagawa tayo ng rayos dito. Kalisa na may gulong. Para hindi na daw mabigat yung trabaho ni Palo. Tapos marami pa yung maikarga natin. So nagpapasalamat po tayo sa ating kapatid kasi siya yung gumawa, siya yung gumastos, mga gulong, mga materyales, sa kanya lahat, pero ibigay lang niya sa atin. At kunin na sana natin mga kaprobinsya, pero may mga kuan po pangyayari na hindi natin inasahan. Nasira yung ating elf. Hanggang ngayon hindi pa napaayos. Andun pa sa bahay, iniwan namin. Sunod na araw pa daw matrabaho ng ating kaibigan na mekaniko. Sabi ng aking kapatid na si James, ihatid lang daw nila dito sa atin sa sunod na mga araw. So masaya po tayo. Masayang masaya. Para masubukan na natin yung request ng karamihan na magpagawa tayo ng rayos. Hindi po tayo nakagawa agad kasi hindi natin alam kung paano yan gawin. At matagal po natin naisipan na kumonsulta sa ating kapatid. Pero sa sunod na araw, masubukan na natin dito kung pwede lang gamitin dito sa ating lugar. Pag sa tingin natin na okay, magpagawa tayo ng 2 o 3. Kasi marami naman tayong kalabaw dito. Andyan pa si Jin. Pag mga anak yan, pwede na yang magamit. Andyan pa si Rambo. Mga ilang buwan mula ngayon, si Rambo malakas na yan. Sobrang lakas na yan. Lalo na pag umabot sa dito ng mga 1 taon. Si Palo mga kaprobinsya, 1 taon na po siya dito sa atin. Nakakita si Palo ng kalabaw kaya siya nag-ingay. Yung mga baka natin dito na babae, oh. Pinakain up siya ng kumpay ngayon. Dahon lang ng tubo. Tapos yung isa, pasukay natin. Tingnan natin kung may gatas na ba yung lili niya. Ito po, yung pinakamatapang na rin na baka ng babae. Kasi nagdadalawang isip po tayo sa kanya kung buntis ba siya or hindi. Pero napakatapang na. Hindi tayo makapasok. Tapang niya mga kaprobinsya, oh. Parang pabaligya daw ini. Yung baka natin dito na napakatapang.
Gusto ko sanang tingnan yung kanyang didi kung may gatas ba. Mula sa pagkasta, nasa mga 5 months na po yung baka natin, yung kanyang tiyan. Kung siya ay nabuntis. September po siya nakastahan. Mag-6 na buwan na yung kanyang tiyan. Pero ang problema po sa kanyang tiyan, mukhang napaka-liit lang. So naisipan po natin, may kaibigan po tayo, si Boss Puslito ang boss. Boss, may mga baka po siya, tapos ipacheck po niya ng kitchen kanyang baka. So nag-chat po kami. Sabi ko po na kung pwede, galing sa area nila, dumiretso dito sa ating area para i-check din yung ating mga baka. At sabi niya, nag-okay daw yung technician. So sa sunod ng mga linggo, papuntahin natin yung technician para ipadukot natin sa ilalim para may peace of mind tayo ba. Kasi sa ngayon, wala tayong peace of mind, puro haka-haka lang yung nasa isip natin. Gusto ko po na maklaro kung buntis ba yung mga alaga natin. Ayaw ko nang umasa pa sa wala, or ayaw ko nang ma-prank pa katulad dati sa ating kalabaw na si Jean. So yun po ang gagawin natin. Sana pag makapunta dito yung technician, sana lang positive lahat yung resulta. Kasi nakakalungkot po pag walang buntis sa kanila. Pati si Bitang, ipadukot din natin. Pero si Bitang naman, Robin Antisti naman yun. Kasi gatasan na siya or inahin na. So mukhang okay lang siya kahit hindi natin ipadukot. Ipasiguro lang natin dito yung ating mga dumalaga na baka. Mga first timer pa sila. Tingin isugan niya. Pag ganyan sa palagi, tapos hindi siya nabuntis, wala tayong ibang magawa, ibenta natin siya. Sabi po natin mga kasama dito, yung tiyan niya parang ganun pa rin daw, hindi lumaki ba. Yung isa dito na galing sa dawis, wala pang palatandaan na siya ay buntis kasi hindi naman lumaki yung tiyan niya, hindi pa klaro. Nasa mga 3 buwan pa to mula sa pagkasta. Si Pogi yung nagkasta sa kanya, at ito naman si Batang, pinaiay natin. Buntis man sila or hindi, basta mag-check lang para bantayan natin palagi kung maglandi sila ulit kung sila ay hindi buntis. Pero sana lang sila ay buntis. Hindi tayo siguro. Maganda yung mga katawan sa ating mga baka dito mga kaprobinsya. Kahit kopramil lang yung binigay natin sa kanila at mga dahon ng tubo. Lalo na to pag binigyan pa natin to ng feeds o 2 beses tayo nagbigay ng kopramil, tumaba to ng husto. Pero kinontrol na namin yung pagkain nila para hindi sila tumaba. Nung nakapunta dito yung ating kaibigan na technician na nag-EI kay Batang, sabi niya dapat i-control yung pagkain nila. Delikado daw pag sobrang taba sa ating mga baka. Baka hindi mabuntis or baka hindi maglandi. Yun po sabi niya. Itong si Marimar, kung sakaling maglandi siya mga kaprobinsya, subukan natin siya napakasahan ni Limer. Pero pag ayaw ni Limer, ayaw pa rin niyang kumasa, ipa-EI lang natin siya. Basta available yung technician. Sa ngayon po, unlimited yung mga dahon ng tubo dito sa amin. Malaki yung tubuhan, basta magsimula na mag-harvest, wala nang problema. Yung mga napir natin dyan, sunod na yan. May napir pa tayo doon. Medyo marami yung napir natin doon. Napakataba sa ating mga napir doon. Yung katawan sa ating baka na bayo, Bitang, maganda. At kay Quinay, makapal. Dito yung matapang na matapang. Grabe. Kahit yung mga kasama natin ito ang lumapit sa kanya, na sila pa yung nagpakain araw-araw, pero manuwag pa rin siya. Ibigay natin ito kay Goy Goy.
balatan lang natin para hindi siya mahirapan. Guys. Ka. Paborito ni Goy yung tubo. Nagsilos yung mga aso. Sinira naman yung kanyang kulungan dito mga kaprobinsya. Nawala na yung frame. Ang bagay pa sa kanya, bakal. Bakal na kulungan. Masarap ba? Akan nagagmay ra. Dua ka buok. Ayun po, subukan namin na magkatay ng lingala mga kaprobinsya. O Gine Paul. Tanong lalaki na guay? Kailangan nagbatal ang jo? Kaya murag bahay na laki. Laki na. Kana? Gagamay pa? Anak dapat amay anak naman dapat. Kani murag laki man eh. Kuyagi kini ron. Murag kanang gagbay mo na ganay batalon pa. Madugangan pa nag-usal ko ay. May nag-request po na magkatay tayo ng lingala. Noong una po na dito namin ngayon, adobo lang. Mukhang mailat sila oh. Kaya magbata po na oh. Mahirap pong lingin mga kaprobinsya. Hindi pa pwedeng habol-habulin lang. Kasi napakalakas lang lumipad. Napakahirap kilalanin yung kuan. Medyo matanda na or at saka bata pa kasi pareha lang yung itsura nila, pareha lang yung kulay. Hindi natin matandaan. Wala namang problema kahit magbawas kami sa aming mga bingala dito. Kasi may itlog po tayo na pinalimliman. 48 pieces yung pinalimliman natin. Sana may mapisa sa mga itlog na yan. Kahit 30 pieces lang yung mapisa, masaya na tayo. Tapos check natin doon yung area na pinaglugan nila. Baka may bumalik naman sa pag-itlog doon. Ang ginawa namin, nagtira lang kami ng 3 pieces na itlog para kung sakaling may mag-itlog pa, hindi na sila umalis. Doon lang sila bumalik sa pinag-itlogan nila. At yun na po ang ginawa natin dati. Napaka-effective naman na hindi namin inubos yung itlog. Nung may itlog sila dito, nagtira lang kami ng mga 3 pieces. Hindi namin inubos lahat.
So napapansin po nila na may mga itlog pa, inakala nila hindi, nabawasan siguro. At bumalik sila sa pag-itlog sa area kung saan sila nag-itlog. Yan oh. Mukhang may naglimlim na mga kaprobinsya. So ibig sabihin may mga itlog naman dito. Yan po oh. May naglimlim. Yung mga itlog na yan, hindi yan masyadong marami. Napakagaling po maglimlim ng Guinea fowl or Bengala. Kasi nung una naglimlim sila dyan, inakala po natin na wala na mapisa kasi bumuhos yung napakalakas na ulan. Nagbaha pa dito sa amin, pero na-surprise lang kami kahit binuhusan ng malakas na ulan yung itlog niya, or habang naglimlim yung Bengala, bumuhos yung malakas na ulan, pero may napisa pa rin sa kanya mga itlog. Kahit magaling sila maglimlim, kinuha pa rin namin yung ibang itlog dahil sa sobrang dami. Hindi po kaya niyang mapisa lahat pag 48 pieces. Yung itlog na nilimliman niya ngayon, hindi na po yan masyadong marami. Siguro nasa mga 10 pieces or 15 pieces na yan. Kasi nakuhaan na po namin yan ng 48 pieces. Okay sana kung parehas sila ng manok ba, na hindi naghalo-halo sa isang itlogan. Iba yung Bengala. Tapos yung Bengala or Guinea fowl, yung isang Guinea fowl pwedeng mag-lay ng itlog ng 15 to 20 pieces. Sa ngayon po, nagsimula na po mag-itlog ng ating mga dumalagang manok. So asahan po natin sa sunod ng mga buwan, marami naman yung manok natin dito. Ito po, dalawa yung naglimlim. Tapos meron pa dito. Hello. Unti-unti nang dumami yung ating mga alagang manok dito. Tingnan niyo po, may mga dumalaga pa. Pag mangitlog yan lahat, marami na yan. At nagsimula na tayo nagkatay sa mga manok natin dito. Sa ngayon, mga lalaki lang muna yung kinatay natin. Yung mga dumalaga natin, pag sila yung maglimlim, pwede na tayo magkatay kahit babae. Kasi hindi tayo magpaparami ng husto. Yung mga manok na doon lumaki sa kulungan, medyo mahina yung extension nila. Hindi sila marunong maghanap ng pagkain. Katulad dito sa ating mga sisyo, napaka-healthy. Nung napisa yung mga sisyo na yan, nilagay lang natin sila sa kulungan sa loob ng 3 araw. Pagkatapos pinakawalan natin. At napaka-effective naman sa ginawa natin. Kahit medyo mailap sila, yun lang po ang disadvantage. Mailap sila kasi hindi sila umaasa sa pagkain na ibinigay natin. Marunong silang maghanap ng pagkain. Meron pa doon oh, sa mga tabi-tabi. Yung iba andun pa. Yung iba andun sa kulungan ng rabbit oh. Yan, nasa ilalim. Yung mga Bengala natin oh. Maganda din alagaan yung Bengala mga kaprobinsya. Matibay sila sa sakit. At hindi nila ginagalaw yung mga tanim natin dyan. Kasi pag pabo pa yan, ubos na yung mga tanim natin dyan na mais. Kasi umabot sila doon sa kabilang area. Na, yari na yung dalawang Bengala oh. Pinagtulungan na sa ating mga kasama dito. Mga bagong ligo. Sige, isa ng kabala daw. Si G-Boy. Abo Chiki. Wala siya. Abo Chiking Kula. Abo Chiki. Natikman na natin ngayon yung adobong Bengala. First time pa namin magluto ngayon. Kung pasok ba sa panglasa ni Jumbo? Siguro. Nyain mo na po na yung halangon rod. Lubihan daw gini? Nalubi dyan sa? Ha? Ako lagi kong kuya. Ikan tatang dugo. Pero po. May sili naman ka no, demonyo. Yan po ang masarap, manghang sa malamig na panahon.
Tugangin, giwa daw? Dinagdagan ng sili. Marami kaming kusinero ito. Bagong apply na. Bagong itoon. Okay, tapos. Kaya kusinero dong. Salah ka meron. Daghan mo yung doon kabukes ha? Napakataba po sa aking Ginny Fowl. Malapit na. Salah mo kayo ron ha? Kain na. Mga kaprobinsya, kailan na po? Matikman natin ngayon yung ating bingala. Adobo sa gata na bingala yung ulam namin ngayon. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Maligong panahon. Uy. Okay daw? Tikman natin. Kung okay na, marag manok sa. First bite. Ano yung muna? Sulupon din yan. Iya, timpla. Sulupon. Yang ulod. Para manok lang mga kaprobinsya? Ano yung manok? Sarah. Di ba yung boy? Manok iyapin dyan. Yung mga bingala natin kaya nag-ingay. Nahanap lang yung kailangan kasama na dalawa. Masarap. Hindi siya kuan, hindi malansa. Wala last mo ba? Galagunot-gunot ha. Pero ulit halang. Ano yung salada kita? Huwag itingog. Malami. Tingog ang bingala. Ay, gamag tertawan to? Kasi ako din ako. Maganahan pa na sa paso. Hey, ano ko an? Wala mo kayo mantika na yun. Ano ba ako? Magkamukha mo yung paso mo ihahulong ha. Kaungyap ko. Yan naman si mantika. Pero di ata kailag asa itong gulang ba tanong kay. Kaya rin ko yung tanan. Kumain ni. Nai ko sing-sing ko ni ko. Duha. Wala po kayo na yung nabaligyan to. Ya.
Sing-sing. Kabaligyan na kami. Ano ba? Tumang ka lang. Wala ba ka ito? Wala ko. Wala. Saka ayun yun. Yan si Edward. Ang daw mo. Oo. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga solid kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon, maraming salamat po. Happy birthday kay Sir Bong Orleans. Birthday niya February 27. Watching from Pasig City. Shout out kay Arsenio C. Watching from San Pedro, Laguna. Shout out kay Tikong Fernandez from Cebu. Greetings from Anami Fernandez. Shout out kay Alexter Mendoza from Abu Dhabi. Shout out kay Idmark Marilio from Marikina City. Shout out kay Yalik from California. Marami naligtad yung pangalan pero hindi ko na-gets. Yalik. Shout out po. Watching from California. Shout out Lipat on Vlog. Watching from Riyadh, KSA. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat. At maraming salamat po.